Ang tagal ko na rin hindi nakakapag dumbbells dito sa loob ng room ko. Since hindi tayo makapunta sa gym, inano ko na yung gym ko pre-nose ko yung account dahil di naman tayo makapunta. At ang sabi delikado dahil yun daw yung isa sa mga places kung saan prone sa COVID-19. So, para sure, sa bahay na lang muna tayo. Tagal maigit isang buwan ko nang hindi nakakapag dumbbell, namimiss ko na. Anyway, yan, nagsagi na tuloy yung boobsy ko. Pagka matagal ka nang hindi nakakapag-gym, yan, bumabagsak yan. Dati yan, talagang nakaangat yan But anyway, susubukan natin. Sana tuloy-tuloy na. Stretch muna kailangan. Yan. Two, three, four, five. Tapos, ikot natin yan. Kailangan mahalaga ang stretching bago magsimula mag-exercise. Dahil kung hindi, doon mo yung muscles na nadadamage siya instead na nakakatulong yung pag-exercise kung di ka nag-stretch. Hindi daw maganda yung ganon. Kahit yung mga kasama ko sa gym, ganon ang ginagawa, nag-i-stretch muna. Okay. Okay. Ito lang naman. Meron din akong 35. May 10, may 35. Ito 20, 25 yata ito. I think. Yung pinakamabigat yung 35. Okay, na lang. Mga ilang repetition. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, ano na yun, set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mga apat na ganito. 6, 8, 10. So, pangatlo yun. Mahalagang mag-exercise kasi kain tayo ng kain, lalo ngayon naka-lockdown. Diba? Wala tayong magawa kundi kumain. Mahirap magkaroon ng obesity at saka mag-clog yung artery. Yan ang pinakadelikado, yung magkaroon ng heart disease. Umiinom din ako ng ng aspirin gabi-gabi para blood thinner yun, para yung daloy ng dugo ba hindi mag-clog sa mga arteries. Pero bago kayo uminom ng aspirin, dapat i-consult nyo muna sa doktor nyo kung pwede. Kasi hindi rin basta-basta dapat uminom ng aspirin dahil iba-iba ang kondisyon ng katawan natin. Pero ako yung primary doctor ko for 14 years, siya ang nag-suggest na pwede akong uminom. Tapos nagpa EKG ako 3 beses na, isang echocardiogram, isang stress test, yung tumatakbo sa treadmill habang may mga nakakabit. Dahil lagi nga akong nagkakaroon ng chest pain. So, mas mabuti na maging proactive. Ipa-check lahat ang dapat ipa-check. Tapos, meron akong iniinom para sa high blood pressure at saka sa high cholesterol. Yun ang hirap pag nagkakaedad na tayo. Kung ano ng mga nararamdaman natin. Kaya dapat ingat tayo sa mga kinakain natin
proper diet at saka walang vices, iwasang magsigarilyo at uminom at gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. No, no, no. Ako, never kong ginawa yung mga yan. Pati manigarilyo, never. Hindi ko sinubukan yan kahit kailan. Ang naging vices ko lang uminom, nagsimula ako ng 25 and then tumigil ako 27 dahil nga sa sobrang kaiinom ko naman na parang, parang isda na laging gusto na nasa tubig, na damage ko yung liver ko. Kaya yun, nagpapa-liver biopsy ako tapos okay na. So, ilang taon din. Kaya ayoko nang uminom. Tinigil ko talaga as in like that, cold turkey. Mas mabuti pang wala ng mga vices. Nagsasayang ka lang naman ng pera sa mga ganyan eh. So, mas mabuti nang punin na lang ang pera at for, rainy days or for other stuff na mas importante. Anyway, gawin na natin to. So, third yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang-apat yun dito. Pang-4 repetitions yun dito sa left. 8, 9, 10. There you go. Po 4 repetition ng 10 na ganon. At isa pa sa importante, huwag kakalimutan mag-hydrate. Kailangan laging uminom ng tubig as much as you can. Importante yon. You don't wanna get dehydrated. Believe me, I've been there. Nakakatakot ang pakiramdam. Naisugod ako sa ER dahil dehydrated pala ako. So, kailangan lagyan ako ng IV. Lalo na kapag nasa tropical country kayo, like sa Pilipinas, di ba, ang init. Tapos madalang ka lang uminom. Naku po, heat stroke at saka dehydration. Kaya ingat-ingat po tayo. Pag nag-exercise tayo, dapat sinasama natin ng pag-inom ng water. Hindi kung ano-anong mga drinks. Dapat water. Mas mura na nga ang water. Mas, mas health benefit, benefits wise, nasa water talaga ang kailangan. Okay, so ngayon naman ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20. Nararamdaman mo nagtatight yung mga yan. Matagal ko ring trinabaho yan sa gym dati. Lumiit na nga dahil nga, as I said, more than a month na akong tinakapag gym kahit push up. Dati nagpo-push up ako 100 sa umaga, 100 sa gabi. At nilalagay ko sa talaga yun kalendaryo. Itong araw na to, ganitong push up ginawa ko. Tapos talagang dati sobra akong masyadong dedicated. Nagja-jogging pa, nagti-treadmill pa, cardio. Like, the most na ginagawa ko is 2 hours ka. Jogging sa treadmill habang nanonood para, nadidistract ka, hindi ka nabobore. Tapos, elliptical machine pa yun Sometimes, pagka parang puposes ako sa pagti-treadmill, nasa 20 talaga yung elevation niya. Yung elliptical, talagang takak-tak yung pawis. Ang nababurn kong calories nasa more than 1,000.
Yeah. Tapos, depende pa yung sa klase ng ano ha, cardio, dahil sa machine marami ka mapipili. Ako kasi, yung ano yung elevation, yung parang nag-mountain climbing ka or trekking, yung ganyan pataas-taas, ganyan. Siyempre, tumataas din yung ano niya, yung sa, pag, sa, yung sa pedal, umaano siya, humihigpit kapag tumataas, kaya mas mapuwersa. Yun, tapos after that, papahinga lang, magsuswimming naman sa loob ng gym kasi may swimming pool. Ilang laps swimming, tapos mag-steam, para magpawis, ganyan din. Pero keep on drinking water. Siyempre kailangan yun. Tamo na nagpapawis ka, kailangan lagi ka rin nagiinom ng tubig consistently para wag nga ma-dehydrate. Tapos siyempre kumakain ako ng power bars, mga protein, ganyan. Meron din akong protein shake na binili ko sa sa health food center ng gym. Yun. So, bali, 40 na. Pwede namang 10-10. So, 4 sets. So, nagawa ko na to 40. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. There you go. Pwede na muna yan kasi wag din natin biglain, lalo na kung matagal tumigil magbuhat. Siyempre ayaw mo ma-pulled yung mga ligaments, ganyan. Slowly but surely, gradually. Bukod sa ito yung gusto ko, tapos ito yan, matagal ko rin trinabaho yan. Tsaka yun dito. I-insert ko sa video na to yung picture nung talagang lagi pa ako nag-workout para makita niyo yung difference. Hindi dahil sa being boastful, no. To motivate everyone para alagaan yung sarili nila for health reason. Kasi pag nag-age na tayo, marami na nga pumapasok ng mga kung ano-anong karamdaman, whether we like it or not, especially kung hindi pa maganda yung lifestyle, kung maraming vices, tapos poor diet pa, hindi ka nag-exercise, ayan, talagang kung ano-anong mararamdaman mo sa katawan, aside from yung mga aches and pain ng mga joints, tapos humihina yung metabolism natin. Kaya dapat lagi tayong umiinom ng fiber para yun hindi tayo ma-constipate, tapos ma-cleanse yung colon natin. Importante yun para maiwasan ng colon problem or colon cancer. Dapat regular ang bowel movements. Okay, now ganito naman. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 10. Inom muli ako. Excuse tong pimples na to. Ito bago lang yan eh. Ito for some reason pimple yan. Dahil nga hindi ako sanay ng may pimple. So wala. Kinutkot ko ng kinutkot.
Yung, alam mo yung pang prick, ginanon ko. Tapos, hindi na nawala. Naging keloids. Hindi ko alam na colloidal or makeloids pala ako, katulad nitong bakuna ko. So, ayan. Lumalaki siya. Ewan ko bakit. Pero, pimple yan nagsimula. As in, tuldok lang. Pag uwi ko sa Pilipinas, ipapatingin ko yan. At kung pwedeng laser. Kasi ang sagwa nasa gitna pa. Tapos lumabas din tong isa. Ay nako, anyway. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 10. Alright. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ngayon magpo-push up naman ako. Okay. Layuan natin ang konti. Forty muna. Okay. Ngayon naman, push up. Kanina ganito. Ngayon naman, kailangan yung ganyan. Para sa dito yan at saka dito. Yung magkadikit yung kamay. Parang triangle. Pag ganyan. Triangle. Mahirap tong push up na to. Kaya siguro mga ilan lang nagagawa ko dito. Tagal ko rin kasi hindi nag-push up Dati 100 sa umaga, then 100 sa gabi. Lahat kong nilalagay sa calendar everyday kung ilan nagagawa ko. Ang tagal ko nga hindi nag-gym. Kaya mahirap din yung tumitigil Dahil bukod sa parang bumibigat yung katawan, tapos nawawalan ka ng motivation. But anyway, kailangan natin uli. Dahil lusugan, kailangan ingatan. Okay. Tin lang muna. Ito naman para sa abs.
papano. Eto, bumabagsak na to eh. Dahil sa tagal ko na hindi nag-exercise at saka push up. Pero at least ngayon ayan, kahit papano, may konti. Excuse the pimples. Ayan. Tsaka ito, kailangan mapaliit tong mga love handles na to para lumabas uli yung beeline natin. Ayan, diba? Kahit pa paano naman, diba, hindi naman siya loy-loy, Dati magalaw na talaga to eh. Ayan, diba? Tsaka yun dito. Yan. Araw-arawin lang yan. Mabibuild up uli yan. Lumiit na nga ito eh. Dati, ang laki na nito eh. Tsaka yung dito, dati malaki na yan eh. Anyway, slowly but surely. Hindi naman nadadaan lahat sa madalian. Pinaghihirapan yan. At least, diba, kahit pa paano, ayan na uli yung ayan, lalim na rin, Tinanggal ko na yung yung nipple piercing ko kasi nakakaabala. Tuwing nagsusuot, sumasabit, nababatak. Tapos kapag 10 years or 14 years akong meron dito. Tapos yung dito sa pusod, ito, yan, nahatak ko naman yan habang natutulog ako. Kumate. Akala ko siguro siya, instinctively, akala ko may ipis or something. Kinamot ko paghat. Syempre, tulog ka pa, diba? Yung parang alimpungatan. Nahatak kong gano'n, Shoot. Naramdaman ko, napunit. Napasigaw ako. Tapos, sobrang antok ko talaga. Then, parang nakalimutan ko, nakatulog uli ako. Paggising ko, tingin ko na nakanganga. Tas ang daming tuyong dugo. Ay ko, shoot, wala na yung yung navel piercing. Pagtingin ko, nasa carpet. So, pinagagaling ko siya. And then siguro after a month, pinabalik ko uli. Nagbayad uli na naman ako. Kano ba yun? $80 plus $20 tip. So, 100. So, bali 200. Dalawang beses na. Tapos, yung kaliligo ko ng kaliligo, I think what you call this? Nire-reject ng katawan ko somehow. Yung katawan natin kasi syempre alam kung ano yung gusto o hindi. Nire-reject niya. Ayaw mag-totally na yung gumaling talaga. So sa kaliligo ko na mamaga. Kahit lalagyan ko pa ng hydrogen peroxide, ibababad ko sa warm water with sea salt. Tapos biglang naglalakad ako, papuntang trabaho, papasok na, biglang may narinig akong ting! Siyempre instinctively, tumingin ako kung saan nang galing ito. Nagpagtingin ko, sabi ko, teka, familiar yun 18 carats na gold yun na may cubic zirconia na bato sa ibabaw. Tapos yung pinaka-lock nung navel piercing is bilog na 18 carats din. Binili ko rin yun sa tattoo shop kung saan ako inubutas ng nipples tsaka ng belly button. Pagtingin ko, sabi ko, parang familiar to. Tinignan ko kaagad yung ko. Wala na naman, tanggal na naman. Numipis yung balat. Tapos nag-snap. Sabi ko, no, ayoko nang ipabalik. Sayang yung 200, dalawang beses. Hindi masakit yung sa pusod. Ito talaga ang pinakamasakit. As in, walang biro. Nung clamp ng matindi, tas ang laki nung needle, parang skewer ng barbecue. Tapos nung tinutusok, sabi, dati ka na bang merong dito? Nagpalagay ka na ng butas, tapos nagkaroon ng scar tissue, kaya matigas? Ko, no, first time yan. Sabi niya, ang tigas. So, inulit-uli yung tusok. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagtusok, pagpunit, tsaka yung feeling ko, yung sakit, yung utak ko gustong sumabog, tapos talagang nagla-lightheaded ako, hindi ko lang sinasabi, which is mali. Dapat sasabihin nyo kung ano yung nararamdaman nyo. Dahil baka may na-hit na,
delikadong nerves, tapos mag-bleed out ka, di ba? Which is, I think, parang yun ang nangyari sa akin dahil parang medyo mali yung butas eh. Hindi siya, basta somehow it felt wrong. Pag di natapos, right? Talagang tiniis ko na matindi. Tapos, ang ayaw tumigil yung dugo. Mismong yung artist na nagbutas, medyo kinabahan. Sabi niya, lie down ka lang muna. Huwag kang tatayo dahil baka mag-pass out. Kada nakita niya, namumutla ako. Tapos, nagkuha siya ng bimpo. Malamig na tubig nilagay niya sa ulo ko. Sabi niya, lay down there for at least 10 or 15 minutes. Tapos, ayaw tumigil yung dugo. Bleeder ako eh. Kasi yung pala, dahil nagtitake nga ako ng aspirin for many years na. So, blood thinner pala yun. Doon ko nalaman na blood thinner. Ginagamit ko lang naman yung para sa, yun, sa health ng heart. Tapos yun, sabi niya, uminom ka ba? Bago ka no, sabi ko, no, hindi na ako umiinom, matagal na. I stopped many years already, sabi ko. Sabi ko, bleeder talaga ako. Sabi ko, don't worry, wag kang mapanik kasi pag nagpapanik ka, ninenervyos din ako. So, okay lang, kaya ko to. Tapos yun, at least after like, siguro, I don't know, 15 minutes yun, medyo umampat na yung dugo. Tapos then, I had it for 14 years. Then, nagsawa na ako. Yoko na. Nasisisi nga ako, bakit pinabutasan ko yung parang na-mutilate lang, diba? Ang pangit tignan, yung isa malaki. Tapos yung isa maliit. Tapos yung tattoo na yan, hindi ko na siya gusto ngayon. Dahil parang, I don't know, Chinese, well, nothing against Chinese ha. Nung nakita ko to nung una talagang gustong gusto ko. It's just that, I think I grown out of it. Tapos parang hindi na siya ganun ka-significant. Tapos yung sa likod ko, may tattoo ako sa likod eh. Sandali lang ha. Ayan. Ayan. Yun talagang gusto ko yun. Hindi ko pinagsisisihan yan. Pero yun ang sa lahat ng mga pain that I put myself into, sobrang sakit nito. Nothing compared to that. Eto wala. Parang wala lang talaga yan. Honestly. Yung belly button na butas, wala. Tsaka yung mga butas dyan, dati meron ako ditong 4 eh. Ngayon ito na lang 2. Nagsara na yung 4. Yung pang-4 ako mismo nagbutas. Nilagyan ko lang ng yelo. Hanggang naman hitas, ginanon ko. Pero, lahat ng pain na yan, wala. Yun, itong sa likod ko. It takes 4 hours and 37 minutes. 15 minutes lang yung break. Then nagsigarilyo yung tattoo artist. Oh, I cannot even describe how excruciatingly painful it was. So bad na yung pag ginaganon nyo na yung karayom, diba, gumaganon-ganon. Kaya bleeder nga ako. Punas siya ng siyempre nako-cover ng dugo ko yung outline. So kada punas siya ng punas ng ng something with what you call this? Yung parang Vaseline at saka alcohol para disinfectant at the same time. Tuwing gaganunin niya ng alcohol, ay talagang yung parang prick ng maraming needles. Sobrang hapdi. Pagkatapos yung tuhod ko, parang yung pain nagre-reverberate, tas umaakyat sa spinal cord ko hanggang ulo ko. Sobrang sakit. As in, mataas lang talaga ang pain threshold ko, yung pain tolerance ko, kahit yung mga doktor nagsabi sa akin yan. Nung binayopsi ako dito sa liig, 4 na beses yung tinusok din ng karayom. Walang anesthesia yun ha. Sobrang sakit din nun. Dahil yung pang-4, kahit sabi ng doktor, pinapirma ako ng waiver, kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw. So, pinag-isipan ko pa yun, mga 30 minutes, kinonvince ako ng kinonvince dahil doon malalaman kung cancer or not. Yung una, pangalawa, pangatlo, bearable. Yung pang-4, kahit na mind over matter ginagawa ko, automatically yung katawan ko na mismo ang nag-react, nag-spasm ako. Pagtusok, bigla akong gumano, no? Buti mabilis yung doktor, tinanggal ka agad. Sabi ko, I'm sorry, I didn't mean to do that. Sabi ko, yung katawan ko talaga ang nag-react. Sabi niya, it's okay. Sabi niya, pahinga ka sandali and then gawin natin yung pang-4 kasi kailangan importante makakuha ng sample. Tapos, yung dito sa liver biopsy ko, ganyan din kalaki yung karayom. Nilagyan ng parang kulay brown na pampamanhid.
Yun nakala ko masakit, pero no, wala. Parang yung navel bursting lang. Nakikita ko pa sa computer screen eh. Tinusok, naramdaman ko, plop, parang may air na pumasok, tas tinusok palalim ng palalim. Hawak-hawak pa ng nurse, nung male nurse yung kamay ko eh. Tapos tinanggal na. And then after that, kailangan ko mga 1 hour and a half na nakatagilid lang kung saan yung tinusok. Tagilid ka lang ng ganyan, nakahiga kang tagilid. Yun yung after procedure. Yes, napakadami ko ng pain na pinagdaanan. Sobra mula pa ng bata hanggang ngayon. But anyway, sabi nila no pain, no gain. Yun lang, wala lang, naikwento ko lang. Pero kung ako masusunod, ayaw ko na magpalagay yan dapat at saka yan. Ito lang, sa likod lang ang gusto ko. Pero wala eh. Yun yung uso, bata ka, parang curious ka, kailangan masubukan mo. Parang hindi ka belong kung hindi ka gagaya sa yung tingin mo norm of the society, pero stupid yung ganun. Hindi dapat, hindi porkit cool sa iba, dapat lahat sa lahat. No, individuality nga, di ba ang tawag. But anyway, lesson learned. Pero kung maibabalik ko lang, no, tsaka sa puso. At saka itong mga to. Kasi parang dumumi lang yung katawan eh. Napansin ko nung nagpatato ako, dati talaga I swear, flawless tong kulay ng balat ko. Kahit yung mga tita ko sabi, ayan, dati ang linis-linis ng balat mo. Nagpatato ka, sinayang mo lang yung pera mo, sinaktan mo yung sarili mo, dinumihan mo lang yung balat mo. Permanent na yan ngayon. Mas masakit para magpabura kaysa magpalagay. Tapos, nagkaroon ng mga impurities yung balat ko, yung mga dumami yung nunal, napansin ko yung mga ganyan yung mga parang dark spot. Dati wala talaga yan. But anyway, it is what it is now. It's what's done is done. It's the lesson that we should, we should learn something from it. Kaya sa mga pamangking ko, nako, against ako na magpa-body piercing sila at tattoo. Sermon ko talaga. Sabi ko, ako yung kapatunayan eh. I've been there, done that, and then now I regret it. So why would you do it? Sabi ko, basta sa akin, nagpayo ko. Don't tell me na I didn't tell you so. So, kung gagawin nyo pa rin, dahil syempre may kanya-kanya tayong pag-iisip at matigas ang ulo nyo, sumigi kayo. But I'm telling you, sa tattoo, kung hindi malinis ang needle, hindi malinis ang place, at hindi ka sigurado sa nagtatato, marami kang pwedeng makuhang sakit. Number 1 na ang hepatitis. And then, meron tayong iba't ibang uri ng STD at yung HIV and AIDS, di ba? Gusto mo bang i-risk yung buhay mo para lang magkaroon ka ng tattoo at maging look cool? I don't think so. It's not worth it. Okay, yun lang. Gusto ko lang i-share para at least may mapulot na aral yung mga iba na nagbabalak magpatattoo, magpa-body piercing. It's something to think about, to ponder. But hey, kanya-kanya tayong decision sa buhay, right? So pag-isipang mabuti, huwag padalos-dalos. Okay. Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?